Kumusta mga kababayan? Panibagong kwentong OFW po tayo at for this episode, pag-uusapan po natin ang J1 visa for teachers dito sa Amerika at makakakwentuhan po natin former J1 visa teacher and a content creator, Ma'am Sharon. Hello po, Ma'am. Hi, Sir Jens. Thank you for Ah, inviting me. ayun. So, Ma'am, introduce yourself sa ating mga kababayan na gusto ka din makilala. Okay, hello po. I'm Sharon Agawin. So, dati ako nag-work sa US as a J1 visa holder. So, teacher for, as a participant sa cultural exchange program. So, Alright. kakauwi ko lang noong 2022 to serve the 2-year home residency requirement. So, alam ko pag-uusapan natin kung ano yun mamaya. Alright. So, ngayon nasa Pilipinas na ako. Right. So, ma'am, yung tanong ng mga teachers natin kasi marami pa ring mga teachers na di alam yung J1 visa. So, ano nga ba tong J1 visa for teachers sa Amerika? Okay. So, 'di ba sa US para pagpunta mo doon maraming klase ng visa. Yung J1 visa ay isa sa mga non-immigrant na visa. So, na pwede ka mag-work. Actually, ang tawag sa kanya ay Cultural Exchange Program na visa. Mhm. So, hindi lang yan para sa mga teachers, pwede rin sa mga researchers, sa mga entertainers, Mm. mga nag-OJT, Mm. kahit na mga graduate school students, pwede yung J1 visa ang Wow. kanilang um, visa. So, Mm. non-immigrant siya, ibig sabihin hindi siya pwedeng ma-convert sa green card eventually nang walang waiver. Mm. So, hindi ko alam kung pag-uusapan natin yung waiver pero isa Later. yun sa mga requirements kung gusto mo ma-convert Oh, sa ibang yeah. klaseng visa ang J1. Alright. So, ano yung first requirement, ano yung first step, ma'am, na paano ka maka-apply as J1 visa teacher? Okay, so para makapag-work, makapagturo ka sa US under the J1 visa, merong parang dalawang ways na major basic ways. Una, pwede kang mag-apply diretso sa J1 visa sponsors mismo. Actually, ito yung preferred ko na way, sir. Kasi kapag na-qualify ka ng J1 visa sponsors, marami mga J1 visa sponsors, meron na silang MOA with school districts. So, Mm. ang ibig sabihin niyan, hindi ka na maghahanap ng school kasi sa Mhm. totoo, napakahirap maghanap ng makakahanap ka ng school pero mahirap makakuha ng job offer na Tama. ikaw ay dediretso sa school. Mhm. So, para sa akin, ang preferred ko ay mag-apply ka sa J1 visa sponsor. Sponsors. Marami niyan. Mhm. Ah, pag doon ka nakapasa sa kanila, sila na ang magmamatch sa'yo sa school. Ibig Mhm. sabihin, maghihintay ka na lang ng email na in-arrange nila para sa interview between you at sa prospective mo na employer. Yun yung district. Yung pangalawang way, medyo nabanggit ko na kanina, ay Okay. didiretso ka doon sa school district. Mhm. So, kung sa school district, medyo challenging kasi hindi naman lahat ng school district ay pamilyar sa Ayun. pag-hire ng mga foreign teachers. So, Mhm. pwedeng marami silang needs. Sa totoo lang, marami silang shortage sa teacher pero kung nag-apply ka, qualified ka nga, gusto ka nilang i-hire kaso hindi nila Hindi alam kung alam. paano. Mhm. So, minsan, makakatsyempo ka ng mga school district na sanay na mag-hire ng mga foreign teachers. Mhm. Yung iba pa dyan, H1B ang visa na Mhm. ino-offer nila. Na-offer. May iba naman na may partnership sa mga J1 visa J1. sponsor. So, Mhm. yun yung dalawang ways. Mhm. Again, pwedeng dumiretso sa J1 visa sponsor or dumiretso ka doon mismo sa employer or yung school district. So, Mhm. if you notice, hindi ko binanggit ang placement agency. Kasi Alright. ang placement agency, Third party. hindi siya kailangan. So, magiging magastos pati yun. Pero may mga ibang cases na posibleng makakatulong sila sa inyo. Pero pwede ka namang dumiretso sa visa sponsor o kaya sa employer.
Tsaka na Mm. yung placement agency, last resort na. At kung Oo. gusto mo talaga mag-US, kaso parang hindi mo kaya na gawin yun mag-isa. Mhm. So, yun yung dalawang way. So, yep. So ano po yung ano ma'am, para mabigyan po natin sila ng idea, ano po ba yung visa sponsor para ano ano ba yan? Parang wala, yung mga teachers na Ah, ano ba na di nila naintindihan yung visa sponsor at yung employer. Ano ba pinagkaiba nun? ah. Okay, so, ang kintab ng noo ko, no? Oiliness is next to ugliness. So, parang nagre-reflect. Oo. Ang visas, so, para makapagtrabaho ka sa US, Mm. meron kang dalawang kailangan na basic. Dapat meron kang visa sponsor at employer. Mm. Okay? So, minsan, yung employer, siya mismo yung visa sponsor. Kagaya ng ibang school, nag-sponsor sila ng visa, tapos Mm. sila din mismo ang employer mo. So, yung Mm. visa sponsor, kailangan sila para ma-allow ka na makapagtrabaho sa Estados Unidos. Kung walang Mm. visa sponsor, walang magpo-provide sa ng program kung saan ka Mm. makaka-join. So, Mm. hindi mo siya magagawa on your own. Mm. Pero, depende kasi yan kung anong visa eh. Pero pinag-uusapan naman natin J1. J1 visa. Mm. So, kailangan mo doon ng sponsor. So, Sponsor. hindi yan kagaya ng sponsor. Pwede ba yung, kasi sir, may nagtanong sa akin eh. Mm. Yung ate ko, Amerikano siya. American na siya. American. So, sponsoran niya daw ako. Hindi, Mm. ang J1 visa sponsor po ay mga institution, hindi Mm. siya private person, Mm. hindi siya private citizen. Siguro, pwede ka nilang sponsoran tourist visa. Pero Police. ang J1 visa, kailangan kasi ay accredited. So, hindi Mm. pwedeng kahit sino ay magiging J1 visa Tama. sponsor. Mm. Dapat accredited ka ng US Department of State or Mm. USCIS. Mm. So, para maging visa sponsor, marami silang kailangan na ipasa na requirements. Una, Requirements. kaya ba nilang sustain yung iyong program? Mm. So, kaya ba nila na meron ba talaga sila in place na program? Kasi Capable. kung wala kang visa sponsor, pwede kang abusuhin sa US kasi yung mga Tama. visa sponsor, sila rin ang nag-ensure na tama yung pagtrato sa'yo ng employer mo, tama Mm. ba yung sweldo mo, Mm. at sila din ang nag-oversee na ikaw bilang J1 visa holder na teacher doon, sumusunod ka sa mga requirements ng iyong visa. Mm. Kagaya nung pagkagawa ng ano mo, ng cultural exchange Change. na activity. Activities. So, tama, dalawa yan kada taon. Mm. So, sila din ang nag-a-arrange ng requirement na may kinalaman sa insurance. Mm. Yung health insurance yun, medical insurance. So, kasi kung wala ka ring medical insurance, hindi rin pwede. Mm. So, yun yung silbi ng visa sponsor. So, ang Mm. employer, yun yung nagpapasweldo Sweldo. sa'yo. Mm. So Tama. So, maraming di nakakaintindi ma'am kasi akala nila yung visa sponsor is also agency in the Philippines. So ano yung oo. pinakaiba nun? So, may mga placement agencies, hindi sila visa sponsor. So, importante na alam nyo na nakikipag-deal kayo sa tamang company. Alam nyo dapat agency ba ang kausap ko o visa sponsor o Mm. employer. Mm. Again, ang employer, yan yung magpapasweldo sa'yo. Kung teacher ka, yan yung district. District. Kung sa public school. Pero kung private school, diretso yung sa school, ang iyong Mm. employer. Mm. So, ang placement agency, mga middleman, Mm. kumbaga. So, sa Pilipinas, may mga Pinoy na nagtayo na ng mga placement Tama. agencies. Ang ginagawa nila, sinasabi nila na padadaliin nila yung proseso. Kasi Mm. sila ang magtutulong sa iyo, ano bang mga requirements na kailangan mo nang tapusin, kailan mo Mm. siya dapat ipasa. Mm. Yung ibang placement agencies din, meron din silang ka-partner na mga visa sponsors. May mga ganun kasi, may mga visa sponsors na hindi ka rin nila kukunin Mm. kung hindi ka dadaan sa kanila. So, Mm. kumbaga meron na silang MOA. So, Partnership na din. yan. Ang placement Mm. agencies ay may bayad. Thank So, you. yan yung masakit sa bulsa. Tama. Kasi depende, meron akong alam na placement agency, sir.
ang ginastos niya, J1 lang, mag-isa siya, $17,000. Grabe. Iba pa ang pag-process sa J2. Mm-mm. Ibang bayad pa yun. Samantalang kung didiretso kayo sa J1 J1 Visa Sponsor, sponsor. isang bayaran lang yan. Oo. Wala, Tapos, mostly wala ding actually bayad, yung ma'am, no? J2, walang bayad ang J2. Ang J1 mostly for J1 visa na US based, wala masyadong placement 'yun, 'di ba? Ah, Mm. at so, kasi di ba maraming J1 Visa sponsors? Mm. May mga J1 Visa sponsors na naniningil ng Ah, program fee. meron pala program fee. Meron sir, halimbawa, yung ano ba, yung Spirit something? Meron pala, pero din Yung, palang mga program fee. yes sir. Sa totoo, may mga visa sponsors na wala talaga silang sisingilin Mm. na kahit na ano, kagaya ng EPI, Mm. TPG, Faces, di ba? Mm. Yan Mm. yung mga sikat na visa sponsors. Pero marami pang J1 visa sponsors na Na, walang program and other fees. um, Kasi sir, na-discover ko sa hagawa ko ng content, mm. maraming J1 visa sponsors na naniningil ng program fee. So, taon-taon itong binabayaran. May Mm. nakita ako na yearly, $3,200. Oh. Merong visa sponsors na ang yearly na program fee ay 1,200. Mm. Tapos, bukod pa doon, may mga administrative fee, administration fee, may Talaga? mga processing fee. Yes, sir. Oh. So, kaya na-realize ko, hindi pala lahat ng J1 visa sponsor libre. Mm. Kaya kung maghahanap po kayo ng J1 visa sponsors, syempre, unahin yung targetin yung mga, ano talaga, zero cost. Zero. Oh, So, oo. meron naman akong list niyan doon sa aking page. So, Alright. anyway, yung list na yon naka-itemize na yung mga may program fee at wala. Mm. So, yung ibang mga J1 visa sponsor, meron silang parang yung fee nila lumiliit kada taon. Oh. Halimbawa, ang pinakamahal na program fee, kunyari, sa una mong taon na kontrata mo, Mm. kunyari 3,000. So, hindi ko Mm. na matandaan yung eksaktong presyo. Pero sa second year mo, mas mababa na. Sa Hmm. third year mo, mas mababa na. May ganun May pala. mga J1 visa sponsors din, sir, na may bayad ang J2 May bayad. taon-taon. Talaga. Pati ang J2, yes sir. Oh, Pero hindi kasing laki ng bayad ang J1. para sa J1. So Ah, parang mga 750, malaki din 'di ba? malaki din. 750 may nakita ako. Depende sir eh. So Oo. kaya ano din kayo, tingnan niyo mabuti. Tama. Kung ako sa mga teachers, mahalaga kasi yung teachers, kung gusto niyo talaga na makapag-work sa US, Mm. magsipag din kayo. Oo, Maging research. patient, Tama, 'di research na ba? research. Hindi Oo. yung hindi yung mag-research din kayo kagaya ng mga Mm. ine-expect natin sa students natin, 'di ba? Na Tama. din may initiative. So, Mm. marunong naman kayo mag-internet. So, Mm. pag nakita nyo na yung website ng visa sponsor, basahin yung mabuti kung Tama. ano yung cost. Mm. Kasi baka akala nyo libre, tas may Mm. bayad pala. Mm. At the end, So, pag kasi, magsasign na di ng ba? kontrata, ano na, doon mo na malalaman Ayan na, pala tas, may babayaran. May babayaran ka may pala. babayaran pala. Naku, Oo. samantalang pwede ka naman makapag-work doon na wala kang ginastos talaga Tama. halos. Kasi, Mm. syempre sir, importante alam nila na kahit libre yung program fee, Oo. importante na alam ng mga teachers kung ano yung services na ibinibigay nung visa Mm. sponsors. Tama. Kasi meron din sir mga visa sponsors na may dalawang klase ng program. Meron pala. Anong? Yes sir. So, may mga J1 visa na may self-placement na Mm. program at mayroon din sila na sila ang magpe-place. So, Mm. ang ibig sabihin ng self-placement, parang ano yun, AIG ba yun? Basta isa sa mga G Self, or something. Ang ibig sabihin self-placement. kapag may GEC, yung GEC may self-placement, sir. Mm. So, ang ibig sabihin ng self-placement na program ay ikaw ang nakahanap ng job offer. Oo, oo, okay, yeah. May na-interview din ako na ganun yung ginawa niya. Siya yung naghanap. Tapos, Mm. siya yung, oo. Tapos yung Di ba isa sir, may, naman, yung di isa, ba may dalawang way para makatrabaho ka doon? Pwedeng diretso sa diretso business sa sponsor or sponsor. diretso sa
district. Oo. So yung iba na dumiretso sa district na hindi naman sponsor ang district, Mm. nakakuha sila ng job offer, kailangan nila maghanap ng Ng visa visa sponsor. sponsor. Alright. So, Di yun. ba? So yung GEC, example yan ng visa sponsor na may self-placement program. Ang Ah, EPI walang self-placement. Ayaw nila nun. ayaw nila nun. Gusto Dapat nila link sila nila. yung ahanap. Tama. Alright. Gusto So, nila sundin mo yung program nila. ah, Kasi may timeline sila, di may ba, na timeline sila. sinusunod. Oo, oo. So, J1 visa is 3 to 5 years. Pwede mo ma-explain yan, ma'am, na Okay. yung So, kontrata. bale, yung J1 visa mismo ay 3 years lang talaga, sir. Yun So, talaga. 3 years maximum. Mm, Ang na-extend ay yung DS 2019. mm, So, di ba, sa una mong taon, sa first 3 years mo, may DS 2019 ka. mhm, Ayun, kasabay yun na na-expire ng iyong visa. mm. So, Ngayon, mag-DS 2019 is what? Para mabigyan natin sila ng idea. so yung DS 2019, yun yung patunay na participant ka sa isang program. Mm. So, isa yun sa Parang requirement. lumalabas Isa na, yun sa document na matatanggap nila. Right? Mm, etong DS 2019, kailangan ka meron yan bago ka makapag-apply ng visa. right. Kasi yun yung importante na document. Kasi yun yung patunay na may trabaho ka sa US. Okay. Yun doon nakalagay kung anong school ka, Mm, anong trabaho mo doon sa school na yon, ano ang sweldo mo, mm, magkano yung program fee, mm. sorry. Yun din nakalagay din doon yung contact person sa visa. Mm. 'Di ba yung attorney, Yeah, you're right. yung sa EPI yung Yes. attorney yun, yung lawyer. Oo. So, yun yung DS 2019. Mm. Na-expire yan kasabay ng visa mo, 3 3 years. years. Pero ang DS 2019 na-extend ng 2 more 2 years. more years. Right. So, that's Oo. why So, maximum kaya na ang 5 ibig years. sabihin, yes sir. Mm. So, para kasi lumalabas yung DS 2019, parang siya yung work permit. Work permit. Parang sa J2, parang EAD. Pero Mm. hindi naman talaga siya work permit. Pero parang lumalabas sa work Document permit mo. siya. So, Mm. yes sir. So, kaya, kung na-extend ng DS 2019 mo ng 2 more years, kahit expired ang visa mo, Visa. legal ka makakapagtrabaho sa US. So, yung J1 visa, actually, 3 years lang 3 years talaga. lang. Marami kasing teachers parang hindi nila naintindihan yung kaibahan ng dalawa. Sabihin nila, ay, bakit ano lang, 3 taon lang pala po yung visa. Akala nila yung haba ng visa, ng validity, ay depende sa kung sino ang visa sponsor mo. Hindi, yan yung rule ng US Department of State na ang J1 visa hanggang 3 years. 3 years. Kahit sino pa yung visa sponsor mo. Mm. So, again, after 3 years, hopefully, siya nga pala, hindi automatic ang extension. Automatic. So, yung teachers, tandaan nyo po na always best foot forward, kumbaga. Kasi hindi siya automatic. Kailangan i-recommend ka ng principal mo. Alright. So, kung hindi ka gusto ng principal mo, hindi ka nila i-recommend para sa extension. So, isa Diba? sa May ano yan eh, requirement is letter. letter. Alright. So, Mm. isa sa requirement ng visa sponsor is letter from the school, right? Oo, para ma-extend ka ng 2 more years. So again, expired visa mo, pero pwede ka mag-work for 2 years, pero wag ka nang lalabas ng bansa, ng US. Ng US. Kasi yung visa ay para lang siya sa entry, di ba? Mm. Para ka makapasok sa US. Alright. Pagpasok yan. So, pag lumabas ka, expired na yung Paso na. visa mo, paano ka babalik? Tama. Pwede ka naman mag-apply ulit. What? Hindi na-approve. Hindi O ma-approve. di hindi ka na makakatuloy. Alright. So usually, after ng 3 years, hindi na muna umuwi yung mga J1 visa holders. Alright. So yun guys. So sana klaro po ninyo yun. So ma'am, kung gusto po ng mga kababayan natin, especially mga teachers, ano po talaga yung mga main requirements? Kasi pare-pareho lang naman yan siya. So ano po yung main requirements ng mag-apply through visa sponsor or to direct hire and get a visa sponsor? Okay, so
Una, para kung ang susundin mo na paraan ay ang pag-a-apply sa visa sponsors. Again, yun yung preferred ko na way, mas mabilis. Mm-mm. Importante makagawa ka ng account sa kanilang website. Yun yung unang-unang step nila eh. Pupunta Mm-mm. ka sa website nila, Mm-mm. gagawa ka ng account sa kanila. Mm-mm. So pag naka-create ka ng account na sa kanila, dun mo na makikita ano yung mga gusto nilang ipasa mo. Mm-mm. So, napansin ko kasi tinry ko din para so iba-iba yung gusto nila sir na initial requirements. Iba Although pa may pala. common, Common, pero yes mayroon sir. ding So iba-iba. meron silang initial Mm. requirements para ma-assess ka nila. Mm. So initial meaning after nun may mga kasunod pa pero yun yung basic. Parang Basic. kung Oo, ano doon po sa yung initial basic? hindi ka papasa, hindi na mag-progress Hindi na yung mo move. iyong applications. Ah, So, kung ano yung mga requirements, depende kung ano yung way na pinili mo para magkatrabaho sa US, di ba? So, mm-mm. halimbawa, ang pinili mo na way ay ang pag-apply diretso sa visa sponsor. Ang una niyan, gagawa ka ng account doon sa website nila. Mm-mm. So, doon, pag nakagawa ka na ng account doon sa website nila, doon mo na makikita yung listahan ng kanilang mga initial requirements. Oo. Yung initial requirements, yan yung kailangan nilang makita sa'yo muna para malaman nila, itutuloy ba natin tong application na to o hindi. Kasi, Ah, halimbawa, ano yung mga initial requirements? Ito yung common sa kanila. common. Um, TOR, Transcript of TOR. Record, Diploma. Common. Siyempre gusto nila malaman, tama ba yung degree mo? Tama. Kasi nag-a-apply ka sa teacher, tapos Mm. engineer ka pala. Mm-mm. So yun, di ba? Mm-mm. Kasama niyan siyempre yung FCE. Foreign. Yun yung Foreign Credential Evaluation. Yan Alright. yung requirement para malaman na kung yung foreign degree ay equivalent sa US US. degree Okay. para pwede ka magturo, di ba? Mm-mm. So, sir, napansin ko, sa EPI, hindi nila kailangan agad ng FCE. Late Pwedeng na. to follow yan. Mm-mm. Pero sa iba, actually, the rest, gusto nila may FCE ka FC na. na. Okay. Mayroon palang ganun. Oh, so, kaya advantages po na Magpa-FCE na. mag-apply ka na kaagad ng FCE. Okay. So, medyo may kamahalan, halos magti $300 na, depende kung expedite pa gusto mo. Expedite. Oo. 'Di ba? So, kailangan syempre obvious mag-prepare din kayo ng pera. So, Tama. anyway, so transcript of record, diploma, Diploma. FCE, FCE. driver's license. Required ng API, required din ng FACES. Mm-mm. Buti sa API nga, tumatanggap sila ng driver's license ng husband or wife, Mm-mm. ng spouse, kung Partner. wala yung Mate. applicant. Applicant. Pero yung FACES, gusto nila ikaw Main ang applicant. meron. Oh. So, yan. Kaya dapat may driver's license. Obviously, passport. Passport. Yan. Tama. All pages. So, yes, certificate of employment. Kasi Mm-mm. doon nila matetest kung na-achieve mo ba yung minimum na 2 years na relevant teaching experience. Yan yung maraming Ah. nagtatanong sa akin, ma'am. What if, sir, 8 months o 1 year lang yung experience ko, pwede bang mag-apply? Obviously, hindi. Oh. Sobrang So, maraming dapat makukulit na teachers na 2 nagtatanong. years. Tatanong, sir, 1 year lang yung experience ko, pwede ba mag-apply? Talaga. Hindi nga. Oo. So, wala talagang chance, Oh. ma'am. Oh, so kaya yung mga bagong graduate, ang sinasabi ko, kailangan mo na make sure na pagka-graduate mo, full-time ka na teacher at dapat ang itinuturo mong subject kung ano talaga yung natapos mo. Alright. Hindi Very pwedeng good. math major ka, paturuin ka PE. So Mm. kahit naka 2 years ka as PE teacher, pero ang bachelor's degree mo math, hindi ka qualified. Oh, di pa rin yung counted. So hindi nila ika-count yan. Dapat Oo. relevant teaching experience. So, yan na. So, unahin natin, sir, no? TOR, diploma, driver's license, foreign credential evaluation, tapos certificate of employment. Humihingi na rin yan sila, sir, ng yung sa recommendation sa totoo lang. I-reference. Reference, oo, yun. Kaya, teachers, kahit may bala kayo na mag-apply sa US, tapos feeling nyo, papasa kayo, confident kayo, huwag nyo nga awayin yung mga Tama. principal nyo, supervisor nyo, kasi kailangan nyo po sila. Kailangan ng kanilang recommendation. So, sir, yung ibang
yung ibang visa sponsor, ang hinihingi letter. Yung iba, ang hinihingi, email Email. lang. Kasi sila na yung magpapadala ng Oo. online ng tool. Oo, oo. So, hindi pare-pareho, pero kailangan pa rin na Kailangan meron talaga. kang mga ganun. Ah, Tapos, syempre, susunod na mga hingi na sa inyo ay yung NBI, yeah. dapat valid. Yung inyong teaching license ng home country, dapat, again, valid. Mm-mm. Tapos, ano pa, yung resume, hindi lahat humihingi. Yung Mm-mm. CV, EPI, hindi naman Hindi humihingi naman. ng Mm-mm. resume. Pero ang faces, ang TPG, Meron. humihingi. Mm-mm. Kailangan mo mag-upload ng resume. Mm-mm. Alright. Tapos, marami po dyan sa mga yan, kung may isa kang kulang, hindi ka makakadiretso. Mm-mm. Kasi hindi mo makiklik yung submit button. Tama. Hindi mo man-next. So, pag ibig sabihin po, pag sinabi na na-click mo yung submit button, ibig sabihin, officially, nag-apply ka. Hanggat hindi mo nakiklik yung submit button na yan, hindi ka pa nila makikita. Parang wala lang, siguro nag-window shopping ka pa lang. So, kapag na-click nyo na yung submit button, dun pa lang nila i-evaluate yung iyong initial na requirements. So, sana wala akong nakalimutan. So, eventually, kakailanganin nyo na rin ng inyong birth certificate, di ba? Kung kasama mo ang pamilya mo, kung may J2. J2 ka, birth certificate nila, marriage certificate, kung may spouse kang kasama. So, ayun pa. May nakalimutan ba ako? Bank Bank statement. statement. Bank statement. So, ang common na tanong dyan, sir, pwede ba yung payroll? Pwede. Pwede pala payroll. Yes, sir. So, hindi kailangan na mag-open ka ng bagong bank account. Pwedeng payroll, basta ang requirement lang naman dyan, dapat active yung account, dapat nakapangalan sa aplikante. Okay. So, paano yun? Kailangan ba marami ng laman? Oo. So, initially, hindi naman kailangan. Ang kailangan lang nilang makita na active yung account at nakapangalan sa'yo. Pero eventually kasi, diyan na nila makikita yung tinatawag na parang show money na at least $2,000 US. 2,000. Alright. Pero kadalasan naman hinihingi na yan, nire-require na nila pag may job offer na. Job offer Sure na. nang aalis Sure ka na. Alright. Oo. So, sa ngayon, kunyari, 20 pesos lang laman yan, okay lang. Okay. Pero meron yata mga tapos, visa sponsor din na ma'am na kailangan talaga nila ng talaga na may savings ka, no? Meron din mga visa sponsor na ganun. pero kumbaga, kagaya sa IPA, hindi naman masyado pa. Parang kailangan lang nila meron kang active na account. So, kaya nga yung bank statement, hindi siya requirement initially. Okay. Later on na yan, pag sure nang meron kang trabaho. Alright, So, sana ano pa ba? klaro yun mga kababayan, ating mga teachers dyan. So, ma'am, tips and advice mo na lang po sa ating mga kababayan, mga teachers na gusto ding maging J1 visa teacher sa Amerika. Okay po. So, dapat, syempre, qualified ka muna. So, para malaman mo kung qualified ka, titingnan mo yung website nila. Pero yun na nga yung initial, ang qualification niya, dapat hindi ka taga-US. Meaning, wala ka dun by the time na nag-apply ka, outside the US ka sa application nang nag-a-apply ka. Kasi sa iba, pwede ba sir, mag-tourist ako doon, tapos doon ako mag-apply? Hindi po pwede. Kailangan nasa labas ka ng bansa. Next, dapat at least 2 years relevant teaching experience full-time sa classroom, hindi pwedeng tutoring, hindi pwedeng online class. Yung mga ESL na online, virtual class, hindi siya counted. Kung sub ka lang, hindi rin siya counted. Kung review center, hindi din siya counted. Dapat 2 years full-time. Tapos dapat may tama kang bachelor's degree. Kung hindi ka naman eduk major, dapat may mapakita kang proof na kumuha ka ng education units. So, nakikita ko, sir, yung iba, at least 24 units, hindi 18. Hindi 18. May nakita nga ako na 36 units ang gusto. Supplemental. So, hindi, Supplemental talaga. yes, 1 sir. year. Pag hindi ka edu graduate. So, next,
So, para mapabilis yung mga process mo ng application, sa totoo, mabilis lang, sir, di ba? Mm-mm. Kapag handa ka na sa documents mo, isang upuan yan, makakapasa ka. Mm-mm. So, and then, so dapat, bago ka pa naman mag-start mag-apply, dapat i-prepare mo na yung documents mo. Gusto mong mabilis talaga yung process mo. Mm-mm. Next, tip, syempre, paghandaan mo yung interview. Mm-mm. Kasi sa J1 visa, hindi sila nangangailangan ng IELTS, ng TOEFL, yung mga Mm-mm. English certification test. Mm-mm. So, matitest nila yung iyong proficiency sa English sa magitan ng interview. Right. Tsaka yung mga email na sinasend sa'yo, naiintindihan mo ba yung mga email nila? Mm-mm. So, sa mga Pinoy po dyan, uso kasi sa mga Pinoy, napaka-wordy. Di ba? Ang dami sinasabi, feeling. Yeah. Kasi parang, ang idea natin ay parang mas nakakabilib pag ang Mm-mm. dami-dami ko sasabihin. Mm-mm. Ang mga Amerikano ay straightforward. Straightforward. Mahalaga sa kanila yung oras. Tama. So, kung ang tanong sa'yo, ito lang naman ang kailangan sagot, Mm-mm. diretsa ang pagsagot. Kasi po, marami silang nakaschedule na interview. Mm. So, syempre, kaya importante mag-practice sa interview. Marami naman ang gumagawa ng mga vlogs sa mga tungkol Mm-mm. sa interview tips, Mm-mm. ganyan. So, next, ano pa ba? So, dapat mag-umpisa ka maghanap ng visa sponsor around November. Doon ka Mm. mag-umpisa magpasa ng mga Pasa na. application. Or, Kasi gusto mo na by January, nakapasa ka na ng application kasi ikaw yung unahin nila na i-qualify. So, pag alright. qualified ka na, pag hiring season na sa US by January, edi yung papel mo yung unang ipapakita, di ba? Alright. So, ideally, November. Kasi sir, magsasara ang application by July. July. Nakita Oo. ko, July. So, ngayon, peak season. Next season. Pero Ano wala na pa yun? naman Process ako, na. sir. Pero wala pa ako nakikita ng mga close. Oh, open pa. Tinitingnan ko lagi. Mm. Kasi ilalagay naman nila the application for school year 24-25 is closed. Alright. So, So, yun, tuloy-tuloy lang ganun po. mga kababayan, mga ma'am and sir, apply na po kayo. So, yun, sana naintindihan po ninyo. Thank you, ma'am, ha. Thank you talaga, ma'am Sharon, sa mga tips at sa mga advice niya, guys. So, ma'am, baka may gusto kang i-promote yung channel po niyo po, baka gusto mong i-plug in. Ay, okay po po. So, salamat sir sa pag-invite sa akin. So, meron din po akong Facebook page, Teaching and More, at saka YouTube na channel. Ito din po yung topic ko doon, specifically sa pagtuturo sa US at international na mga schools. So, kung gusto nyo ding matutunan yun, pwede po kayong mag-subscribe and mag-follow. Alright. So, sobrang informative talaga mga ma'am and sir. Follow niyo po si Ma'am Sharon kasi marami po kayong ideas na makukuha sa kanya. So, yun. Thank you, ma'am. Thank you sa time. Thank you sa pag-share. At sana nakatulong dito at naka-inspire po sa ating mga kababayan. So, maraming salamat po. At ako po pala si Jan. See you again in our kwentong OFW dito lang sa OFW Portal. God bless everyone. Bye! Thank you for watching. If you like this video, please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel, OFW Portal. To God be the glory.